Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for December 16 to 31, 2025. Ayan. So, ito ay general reading lang. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo o kaya unang magme-message or magpa-follow sa inyo para mag-offer ng mga kung ano-anong services, okay? Meron kasi mga nagre-re-upload ng videos ko, tapos nagpapanggap na sila sa Mr. Queen PH, tapos magme-message ng kung kani-kanino, no? Lalo na yung mga nagko-comment. Ayan, so mag-ingat kayo sa mga ganon kasi mga scammer yon. So kung kayo ay gustong pa-private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment or sa comment section. Oo, para makapag-book kayo. Okay? So let's begin. Pisces, ano yung energy? What's the energy for you? Ngayong second half ng December. December 16 to 31. Let's do this. For Pisces, what's the energy? Bloom. Oy, blooming. Kayo ay mamumukadkad na parang bulaklak. Ayan. So, maaring kayo mag-glow up. Oo. You will take care of yourself, take care of your needs. Pwede rin tong pagbo-bloom ng inyong negosyo, pagbo-bloom ng inyong career. O, 'di ba? Ang ganda. Forgiveness. Meron din kayong patatawarin. So, maaring patatawarin nyo ang inyong sarili, patatawarin nyo ang ibang tao. So, most importantly, pagpapatawad sa inyong sarili. Kasi minsan, we become too hard on ourselves na may mga, let's say, may mga realization tayo na bad decisions sa buhay. Tapos, sasabihin natin, dapat hindi ko nilang ginawa yun eh. Tapos, yung parang pinarurusahan mo yung sarili mo dahil sa decision mo. I mean, it's okay. Forgive yourself. And, meron pa namang ibang chance, 'di ba? Na i-work out mo yung sarili mo. So, forgive yourself. Pwede rin naman tong pagpapatawad sa ibang tao para hindi mo nadala-dala yung bigat ng kalooban, ng sama ng loob. Uy, merong death card. Death card is about transformation. Something is ending. It's like a brand new you, no? Siguro yung iba sa inyo, this is like the death of the old you, yung dating ikaw, na maaring piniprepare mo yung sarili mo for a new beginning, lalo na next year. May mga changes kang gagawin, no? So, yung dating version ng sarili mo ay wala na kasi mayroon ng bagong version. Oo. Nag-a-upgrade ka na ng version mo. Okay, let's see what else. For Pisces. Oh, the Lovers. The Lovers is about commitment. And this can also mean attraction ng love. O kung kayo ay single, maaring meron kayong na-attract na person sa buhay ninyo. Can be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. O, very compatible yan. Some of you naman, Gemini energy. And also, focus ka rin sa stability ng finances mo. Speaking of stability, you have the Ten of Pentacles. This is money, kaperahan. Some of you, okay, hindi naman to para sa lahat. This is a very specific energy that I'm getting. Meron kayong inheritance na makukuha. Kasi merong taong nawala or nawala sa buhay ninyo. Pero yung dati na to, tapos nasa proseso yung pinoproseso yung inheritance. So, maaring ngayong second half ng December mo, makukuha or magkakaroon ka na ng karapatan doon sa minana mo. You have the Three of Wands. This is about expansion, exploration, new opportunities coming your way. Wow! Ang ganda, Pisces. Oo, napakaganda. This is about wish fulfillment. So, meron kang wish na matutupad. Yung iba sa inyo, itong wish na to ay
pagpapaunlad ng inyong sitwasyon ngayon. For example, yung bahay nyo, papaayos mo, paparenovate mo. Yung iba naman, yung sasakyan mo, magle-level up ka ng sasakyan o mag-upgrade ka ng sasakyan. This can be an opportunity to travel abroad and also to work abroad kung yun yung minamanifest mo or gusto mong mangyari. Now, tinan natin specifically sa iyong kaperahan. Money, career, finances for Pisces. You have the Justice card. So, this is bringing balance, harmony sa inyong kaperahan. So, kung ano yung mga needs mo, mga pangangailangan mo, it will be provided para sa'yo. You have the Tower and the Nine of Cups. Itong Tower na to is like letting go or release of anything that is no longer serving you with the Justice card. I think meron ka ritong realization na, okay, ito ay hindi nakakabuti para sa kaperahan ko, hindi ito nakakabuti para sa trabaho ko, hindi ito makakatulong para sa pag-unlad ko. So, yun yung nire-release mo. And some of you will feel good about it kasi talagang finally, wala na yung mga mga binubuhat-buhat mo. Yung mga ibang responsibilities na kailangan mo nang i-let go kasi hindi naman na talaga kaya or hindi nakakabuti for you. You have style, expressing yourself through design and art. Yung iba sa inyo very talented na pwede nyong gamitin yung talents and skills ninyo to make money. Oo, kahit ano pang talento yan sa music, sa fashion, entertainment. And also, kung meron ka mang kailangan or just in case you will be needing some help, assistance sa trabaho mo, sa career, or sa finances mo, someone is willing to help you. Andyan yung person na yan. There's a hero in your life, in your career, in your finances, na kapag may kailangan ka, andyan agad sa'yo nakasuporta. Love life, Page of Cups, Temperance. Meron ditong, if you are single, there's an opportunity for a new relationship. Although, hindi siya ganun ka parang, malalim na tipo ng relationship. Pero may potential to na mag-grow over time. So, pwedeng magsisimula kayo as friends, and then eventually, you will get to know each other, and then eventually, pwede nang mauwi sa romantic connection. O, 'di ba? May engagement pa nga. Baka, passion. Yung iba very serious yung connection na to, lalo na kanina merong the lovers. So, some of you pwedeng mag-level up yung relationship ninyo, yung taking this relationship to the highest level or higher level of commitment. So, pwedeng may engage. Finally, committed na kayo sa isa't isa. Meron na kayong plans to, may plans na kayo moving forward. And dahil na rin yan sa, yung iba sa inyo matagal na kayo sa relationship. Oo, tapos, hinintay nyo talaga yung tamang panahon. At ito na yon, ito na yung tamang panahon for you. Grabe, yung iba sa inyo magkakaroon ng whirlwind romance. Yung parang kakakilala mo pa lang, pero parang gusto mo ng pakasalan. Or kakakilala pa lang sa'yo ng person na to, gusto ka ng pakasalan. Ganong tipo ng relationship. There is so much passion kasi. Let's see what else. Courage. You are being tested. Have faith and ano ba to? Ang hirap nung may Okay. You are being tested, have faith, and stand in your truth. Stand in your truth. May mga times na tinetest yung iyong pananampalataya. Yung inyong tiwala sa kakayanan nyo, tiwala nyo sa universe. So, kailangan lang daw manatili kayong may pananampalataya sa inyo, sa sarili nyo, sa universe.
And stand in your own truth. Ano ba yung katotohanan para sa'yo? 'Di ba, na being true to yourself, being genuine, being authentic. Ayan. So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.